Hello guys! Good morning, good evening. Kumusta po kayong lahat? Saan ba kayo guys ngayon? Paki-comment naman po kung saan nyo nakita tong videos ko. Kung saan kayo banda sa Pilipinas or sa US or kahit saan. Kung saan lugar kayo ngayon at nakikita nyo yung videos ko. Para sa mga bagong nanonood sa channel ko, ako nga pala si Michelle, taga Southern Leyte, Pilipinas. Hi! Kumusta po kayong lahat dyan? Nandito tayo kasalukuyang natirahan sa California, USA. Ano na siguro? 10 years na. 10 years na kasi nakarating ako dito year 2015. August yun. Ang bilis ng panahon guys, parang hindi mo mamalayan. Siguro kasi ang lifestyle dito sobrang busy ba? Parang ang lifestyle na dito parang palagi silang nagmamadali. Like, we have to be at this place at this time. Kasi dito, ang mga tao dito may mga trabaho. Kaya hindi sila pwedeng malate. Kung may appointment ka, dapat pupunta ka talaga kasi para nakakahiya naman. Kasi pag wala ka sa time na yun na nausapan yung mag-meet. Ganun dito sa US guys. Kaya din parang ano lang ang panahon dito. Parang hindi ko na malayan na 10 years na pala ako dito. Pag-usapan natin today guys, ang first job ko dito sa US. First ever job ko dito sa US. Noong sa Pilipinas pa ako guys, nagtrabaho ako dun guys bilang isang sa M. Lulier. Shoutout pala sa mga taga M. Lulier. Nandyan pa din yung boss ko, siya pa din yung manager sa SM Mall of Asia. Ang tagal na niya dyan, ilang dekada na siya dyan. So, ayun guys, ang trabaho ko dun sa Pilipinas dati, hindi naman siya office, jewelry store siya eh. So, doon ako nagtrabaho. Ilang taon din ako doon. Tapos, nag-resign ako. Tapos, after doon, ilang years, bago ako nakapunta. It's a long story. That's another video. So, pag-usapan natin today guys, ang trabaho ko talaga dito sa USA. Pinaka-unang trabaho ko. And then, after that, andun ko anong trabaho ko ngayon. Ang first ever job ko talaga dito sa US guys, naglilinis ako ng bahay. Dumating ako dito August. So, syempre, wala pang papel. So, pag wala ka pang papel dito sa US, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kasi wala namang mag-accept sa'yo ng mga kumpanya eh. Kasi hahanapan ka ng papel. Tapos, syempre, gusto nila na may babayaran kang tax. Yung makakontribute ka din ba sa bansa nila? Ganun ang Amerika guys, mahigpit sila dito. Tapos noon, dumating ako noon August, diba, 2015. Magpapakasal pa kasi fiancé visa ako nung dumating dito. Kinasal kami around September. Tapos, pinaprocess yung papel ko. I forgot kung ilang months yun. Basta nagkapapil ako mga April yata, the following year, 2016. Before that, si Bianan, yung mommy ng yung asawa ko, sabi niya, gusto ko ba daw mag-work? Sabi ko, yes, kasi gusto ko din mag-earn ng own money. Mas maganda kasi kung may may sarili kang pera, yung hindi ka lang maghingi. Ayun guys. I just crave for egg, kaya nagluto ako ng sunny side up. Ito lang yung dinner. Balik tayo sa usapan natin guys. Yung first job ko dito sa US. So, linis ako ng bahay. Kasi sabi ng biyanan ko dati, kung gusto ko ba daw mag-work. Sabi ko, oo, gusto ko mag-work. Kaso wala pa akong papel. So, sabi niya, kasi dito kasi guys, hindi ka pwede magtrabaho pag wala kang papel. Kahit under the table, bawal yan. Pag malaman ng immigration na nagtrabaho ka, tapos wala ka pang papel, pwede kang pauwiin. Basta you'll get in trouble. I don't know kung anong mangyari. Basta hindi nila allowed pag wala kang papel na magtrabaho dito. Hindi pwede sa kanila yan. Kasi gusto kasi nila pag nandito ka nakatira, legal ka ba? Of course, kahit saan naman sigurong bansa, gusto kung sinong dayuhan sa kanila maging legal. At the same time, pag magtrabaho ka dito, kailangan na magbayad ka din ng tax. Ganun sa Amerika. Lalo na ngayon si Trump. Kaya iba na talaga dito. So, ayun na nga guys, nagtrabaho ako, naglinis ng bahay. Ang unang bahay na nilinis ko, kasama ng mother-in-law ko sa trabaho niya dati. Matagal na guys, mga 10 years ago na. Naglinis ako dun ng mga 3 days yata. Ang kasi dito guys, per hour. Tapos naalala ko pa yung sahod dati, $9 pa yun per hour. Sa California. Yun yung minimum dito sa California dati, $9 per hour. 2015 pa yun, ang tagal na. Tapos hatid sundo ako ng lola ng asawa ko. Pero wala na siya kasi guys she passed away siguro 5 years ago. Mabait pa naman yun siya. 5 or 6 years ago, matagal na din. Siya yung taga-sundo sa akin pag may mga appointment ako sa doktor na nabuntis ako. Yung may appointment ako sa anak ko kasi hindi pa ako nag-drive dati, siya yung maghatid sundo sa akin.
And then after that guys, yung kasama naman ni Bianan, yung katrabaho din ni Bianan, parang may ano siya, parang may cleaning business ba. Alam niyo guys, yung cleaning business dito sa US, magandang ano yan, magandang negosyo. Kasi parang by contract yata yan sila. Tapos malaki ang payment. So that time, parang naghanap siya ng kasama. Kasi ilang bahay ang lilinisin. Iba kasi ang paglilinis nila dito, guys. Para expect nila na ganitong oras matapos ka. Kasi di ba by hour ang sahodan dito. Tapos naalala ko, mag-break din kami in between. Mag-lunch kami dun sa may sa may park. Ganun dati. Tapos after lunch break, pupunta naman kami sa isang bahay. Tapos maglinis na naman kami. Doon ako sa kusina, tapos siya naman sa kwarto, mga ganun guys. Tapos tuturuan niya ako kung paano. Dali lang dito guys maglinis ng bahay kasi may mga ano sila may mga gamit sila. At saka yung mga bahay dito, hindi naman kasi yung mga madudumi, makalat lang. Hindi siya yung talagang kudkurin mo. Depende siguro kung deep cleaning. Basta naalala ko dati, mabilis, madali lang yun. Ang sahod ko siguro noon sa per day namin, $85 or $70, $75. Nakalimutan ko na guys kasi medyo matagal na nga, 10 years na. So, yun yung first job ko dito sa Amerika. Ang second job ko naman sa Amerika, nung may papel na ako. Sa 10 years ko dito sa US, 5 years akong stay at home mom. Kahit may papel na ako noon, wala pa akong 1 year, may papel na ako, pero hindi ako napagtrabaho. Pag 5 years ko dito sa US guys, may trabaho na. Kasi malaki na yung anak ko 3 years old na yata siya noon. So, iniwan ko na siya sa babysitter. Bata pa yun siya guys. 3 years, magti-3 pa. Iniwan ko na siya sa babysitter. Tapos, ako naman, nag-pay din ako sa babysitter. Kasi ganun kasi dito guys Kung gusto mong magtrabaho, so wala magbantay sa anak, iiwan mo sa babysitter. Ganun. Pangalawang job ko dito sa US, nagtrabaho ako sa isang home care facility. Baga, tinatawag, parang retirement home siya ba, sa dementia unit. Nagtagal din ako dun guys ng mga almost 3 years din siguro yun. Yung mag-alaga ka ng mga may edad, yung mga elderly ba na may mga dementia na hindi na nila alam yung pangalan nila, hindi na nila alam yung mga family nila, hindi na nila alam paano alagaan ang sarili nila. It was a very challenging job. Tapos ang sahod ko noon, kasi ang California kasi guys, may minimum sila. Ang sahod ko noon sa mga $15 yata per hour or $15.50. 4 years ago na siguro yun. During pandemic yun. Doon, na-hire ako doon, naghanap sila, kulang ng staff. And then nagstay ako doon ng almost 3 years din. Tapos, habang nagtrabaho ako guys, nag-aaral din ako. Kumbaga, I take that opportunity ba na stepping stone ko ba yun sa healthcare. Pero guys, ang layo ng ko sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, natapos din ako ng 4 years. Commerce ako sa Pilipinas. Sa sales, tapos pumunta kang healthcare, para ang layo niya. Dito sa US guys, talaga mag-umpisa ka sa number 1. Hindi yung pagdating mo dun, dito ganun ka din. No, iba. Kasi iba ang education nila dito. While nagtatrabaho ako, aral ako ng CNA for 3 months. For 3 months, walang day off kasi pag wala ako sa school, nasa trabaho ako. Pag wala ako sa trabaho, nasa school ako. Ganun yung routine ko guys, for 3 months yun. Tapos maaga ka pang gigising. Ang pasok ko nun, 7:00. Tapos ang layo ko sa school ko, mga almost an hour. So, the-drive ako nun. For 3 months, ganun kalayo. Hindi ba? Sakripisyo talaga. Kung gusto mo ng success, ka talaga magpursige. Kasi ang life dito sa US guys, hindi basta-basta. Walang tutulong sa'yo dito. Ikaw talaga. Tsaka, sabayan mo din ng dasal. Huwag mo din kalimutan si Lord kung may mga pangarap ka. Kumbaga, ibigay mo sa Panginoon na, Lord, ito ang gusto ko. I mean, that's just me, personally. Tapos, after nung school mo guys, kailangan mo pang mag-state exam para makakuha ka ng certificate, para maka-apply ka kung saan mo na gusto. Meaning, certified ka na. CNA, ang tinatawag dito, Certified Nursing Assistant. So, pwede ka nang mag-apply sa hospital or sa mga home care facility. Maraming ka ba ako din ng state exam? Ang state exam kasi dito guys for CNA, may may written at saka yung demo, yung skills ba, i-demo mo siya. Ang written, ang written, okay lang. Kaya parang, lang siya. Parang common sense ba na kung anong gagawin mo pag ganitong mga scenario. Of course, may mga online, din naman, may mga online exam na pwede ba mag-practice. So, ginawa ko din yun ng ilang buwan. Nag-research ako ng mga lessons or kung anong mga possible questions sa state exam. So,
And then, may isa pa guys, yung skills. Yung skills, parang i-demo mo kung paano mag-wash ng hands, kung paano mo bihisan yung pasyente na may weak arm. Iba siya guys sa real life. Kasi pabilisan ng real life pag sa state kasi dapat step by step. Tapos may parang teacher. Anong tawag sa kanila? Parang sila ang mag-grade sa'yo kung makapasa ka ba. Nakatingin sa'yo. Tapos i-grade ka nun. Napasa ko lahat guys. Written at saka skills. Pero grabe, nag-aral ako nun guys, siguro isang buwan ko yung pinag-aralan yung skills. Kasi ang daming skills guys. Ang dami. 17 skills yata yun. Sa 17 skills na yun, hindi mo alam kung anong skills ang makukuha mo. Kasi pabunutin ka eh. Bigyan ka ng papel tapos mag-pick ka doon kung ano ang magiging skills mo. So, hindi mo alam. 17? Ang dami nun. May mga videos din naman kasi sa YouTube na pwede mong gayahin na ganito, ganyan. Kumbaga, nag-prepare talaga din ako nung time na yun. Kaya sa awa ng Diyos naman, naipasa ko siya. Isang take lang. And then, after that, nang nakuha ko na yung certificate ko, doon ako nag-decide na, Lord, sabi ko, since may license na ako, at saka ang layo ko kasi guys, mga an hour ang drive ko lang, 45 minutes every day. Tagas pa lang, lugi na ako. Tapos, kaya yun guys, nag-decide ako na, sabi ko, Lord, may license naman na ako. Gusto ko mag-apply sa ospital nung time na yun. Kaya yun guys, nag-apply ako sa ospital guys, mga 1 week after I got my certificate. Nag-apply ako sa kung saan ospital dito sa town. Kasi nandito kasi ako sa city sa small city ba. Marami akong in-applyan guys kung saan ako nag-apply. Ano pa talaga guys, yung pag-apply ko sa ospital, tinawagan talaga ako guys ng ospital. Siguro less than a week lang na pag-apply ko. Ang ano pa talaga, kay Pilipino yung hiring manager. Usap-usap na kami, sabi niya sa akin, kasi malaman mo naman yung accent kung Pinoy ka ba or ibang lahi. Sabi niya, are you Filipina? Sabi ko, yes, Pilipina po. Tapos, ayun, nag-usap lang kami guys, ng Pilipino lang. Tapos sabi niya, mag-interview daw. Sabi ko, sige. Tapos pumunta ako guys, the following day yata. Tagalog lang yung language namin. Kumbaga, para lang kami nag-usap guys. Kasi sabi niya, for formality sake lang daw. Kaya naghahanap siya ng Pilipino. Kasi matiisin ba? Yun ang term niya. Gusto doon niya ng Filipina kasi matiisin sa trabaho. Kasi di ba galing tayo sa Pilipinas, kumbaga mahirap sa atin guys. Dito, titiisin mo talaga ka dollar ang sahod. Parang ganun ang mindset natin, di ba, mga Pinoy. So kaya naghahanap siya ng Pilipina. Tapos pinakita niya pa talaga ako guys kung paano niya ako pinipili. Ang daming aplikante. Sabi niya, hard ka na? Sabi ko talaga. Sabi niya, oo. Ano lang to, yung formality sake lang na yung nag-usap tayo, ganyan sabi niya sa akin. Tapos, yun na guys, orientation na. Tsaka nag-offer na ng salary, ganito, ganyan. Yan ang journey ko guys. From naglinis sa bahay hanggang sa CNA. Work ko sa CNA guys, nandito ako sa ospital ng mga 2 years mahigit na. Hindi din madali yung journey dito guys. Dito sa Amerika guys, aasinso ka talaga. Kailangan mo lang talagang sipag ba. Well, nag-work din ako as a CNA. Nag-study din ako ng nursing. Tapos ko na yung prereqs. LVN. Siguro, plano ko mag-proceed ng RN. I want to gain experience at saka kailangan pang mag-save guys kasi hindi basta-basta ang RN dito. As in, ang mahal. Mga thousands of dollars. Meron din namang yung hospital meron silang program pero may contract ka din sa kanila ng mga 2 or 3 years. Kasi ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng may contract. What if diba may mga emergency pag gusto mong umalis or gusto mong lumipat. So, yun lang guys. Thank you for watching my video. Comment down below kung may mga question kayo about sa journey ko from caregiver to CNA. Kung anong steps, kung saan ako nag-aral, kung anong mga requirements. Kasi tapos na din ako sa prereqs for LVN. Depende din kasi guys kung saan kayo mag-aral ng LVN. Kasi nag-aral kasi ako sa adult school. So, iba din yung mga steps nila, yung mga requirements, mga ganun. So, feel free to leave a comment guys and ask questions. Thank you for watching. I'll see you next vlog. Bye!